The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, isang mainit at maaliwalas na hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayong lahat? It's the 14th of March, isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa programang Ang Paglalahad 2025. Hatid sa inyo ng Commission on Elections at ang inyong himpilan RW 95.1 FM. Sabayang mapapanood live ang inyong programa sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Itong programang maghahandog ng kaalamang panghalalan. Palagi rin nating sinasabi, ito na ang oras para maging matalino at mapagmatsyag sa mga dapat gawin sa eleksyon at dapat piliin sa mga kandidato dahil 59 days to go na lang at May 12 na. Ito po si Alex at kukumpleto sa ating program for today ay walang iba kundi ang head of CLTV 36 News, Justin Dizon. Magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Alex. Good afternoon sa lahat. Daming ganap. Pero nandito ho tayo ngayon, syempre, dahil meron tayong misyon na makapaghatid ho ng impormasyong mapagkakatiwalaan para ho sa ating mga manonood at mga tagapakinig. Kaugnay nga ho nitong eleksyon na ating inaabangan. Muli po ako po si Justin Dizon ng CLTV 36 at papalapit na nga po ng papalapit itong halalan at mas pinaigting ho yung ating effort para ho kilalanin natin ng puspusan ito hong mga kandidato o mga kandidato at inaanyayahan po namin kayo na tumutok lamang, samahan niyo ho kami dahil exciting ho itong magiging talakayan natin ngayong araw at ngayong hapon dito po sa RW 95.1 FM. Yes, that is right. And maya-maya, kilalanin natin ang ating panauhin for today's episode, ang paglalahad. At panigurado ay marami-rami tayong pag-uusapan. Kaya kung gusto po ninyo makisama, kung may mga concerns o gusto kayong linawin tungkol sa eleksyon, maaari po kayo mag-text sa 0919-264-4439. You may also leave your comments sa ating Facebook Live. Samantala, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ito po ang Paglalahad 2025. European Union o obserbahan ng 2025 midterm elections sa Pilipinas. Opisyal na inanunsyo ni High Representative at Vice President of the European Commission, Kaja Kallas, ang pagpapadala ng European Union ng Election Observation Mission or EOM upang obserbahan ng 2025 midterm elections sa Pilipinas sa May 12. Itong kauna-unahang pagkakataon na magpapadala ang Union ng isang EOM sa bansa kasunod ng opisyal na imbitasyon mula sa Commission on Elections or COMELEC para sa mas matibay na ugnayan sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Kaugnay nito, itinalaga ni Kallas si Marta Temido na miyembro ng isang European Parliament bilang Chief Observer ng misyon. Isa namang karangalan para kay Temido ang pangunahan ang isasagawang obserbasyon sa ating bansa. Anya, pinaplano na niyang makipagpulong at makipag-ugnayan sa mga kinatawan ng gobyerno at iba pang electoral stakeholders upang masuri ng maayos ang proseso ng halalan. Ang EU-EOM ay may mandato na magsagawa ng isang komprehensibo at patas na pagsusuri sa electoral process ng Pilipinas. Susuriin ito kung paano isinasagawa ang halalan sa bansa batay sa umiiral na batas. Matapos ang halalan, maglalabas ng mga ulat ang EU-EOM ukol sa kanilang naging obserbasyon at magbibigay ng rekomendasyon upang mapabuti pa ang mga susunod na electoral process sa bansa kung kinakailangan.
Sa iba namang balita, binuksan na ho ng Commission on Elections o COMELEC ito hong kanilang data center sa Ayala Circuit Corporate 1 building sa Makati City sa mga mamamahayag po, ayon ho sa mga mamamahayag at sa poll watchdogs na rin at sa iba pang stakeholders. Ngayon hong Biyernes yan, March 14. Ayon ho kay COMELEC Chairman George Garcia, tanging mga piling IT personnel lamang ng ahensya ang may access sa nasabing data server room na may mahigpit na seguridad. Upang masigurong protektado ang mga datos, magbabantay ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa buong data center. Sinabi rin ni Garcia na gagamitin ng COMELEC ang pinakabago nilang teknolohiya para sa mas mabilis na transmission ng election results o ER sa darating na halalan sa Mayo 12. Habang sa mga liblib na lugar, gagamit ng satellite signal ng komisyon upang maipadala ang resulta ng mga ito. Samantala, printing ng mga balota para sa 2025 midterm elections matatapos sa March 15 ayon sa COMELEC. Kumpiyansa si COMELEC Commissioner George Garcia na matatapos na ang pag-imprenta sa mga balota na gagamitin sa darating na May 12 elections. Sa pahayag ng poll chief, sinabi nitong makukumpleto ang printing ngayong gabi ng Biyernes, March 14 hanggang bukas, March 15. As of Thursday, March 13, 66 million ballots na ang na-print at 3 million na lang ang dapat pang tapusin kasama na ang mga reprint. Ayon pa kay Garcia, sumailalim na sa manual verifications ang mahigit kalahati ng mga balotang gagamitin para sa nalalapit na halalan. At yan po mga balita sa oras na ito. Abangan mamaya ang iba pang mga balita sa CLTV News. Sa ating pagbabalik, makakasama natin live sa studio ang isa sa mga humahabol sa pagkaalkalde ng Angeles City. Isang retiradong general at nagsilbing hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, retired General Oscar Albayalde. Bakit siyang dapat iboto ng mga Angelenyos? Alamin natin yan sa pagbabalik ng inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 9 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pang-apat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino.
Philippine Standard Time, 12 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si DJ Alex at kasama pa rin si Justin Diza ng CLTV 36. Yes mga kabalen, gaya ho ng nabanggit kanina bago tayo mag-commercial at nabanggit na natin ang ating bisita ngayon, isang retired general ng ating kapulisan, nagsilbi pong hepe ng Philippine National Police mula April 2018 hanggang October 2019. Siya po ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng Angeles City sa ilalim ho ng People's Reform Party na itinatag ng yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago. Bitbit ho yung halos 38 years na karanasan sa public service, isinusulong ho niya itong isang pamahalaang may disiplina, integridad at malasakit sa mamamayan. Welcome ho sa aming programa, General Oscar Albayalde. Thank you, Justin at DJ. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito. And of course, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayong araw na to. Jen, kamusta po kayo? Nakakapagpahinga pa ba kayo? Nakakatulog pa ba kayo na maayos lately? Well, pagod na, no? Opo. Dahil alam mo naman, pag challenger ka, since last year, umiikot na kami. Mahirap ang mangampanya, lalo na pag first timer ka at lalo na kapag ang kalaban mo ay dynasty na. Alam mo naman yon. Pero still naman, nakakapagpahinga tayo at kahit papano, nakakapag-relax pa minsan-minsan. Kasi kailangan yan. Yes. Kasi may stress ka talaga. Opo, General, may tanong ako. Una kitang nakilala talaga at nasubaybayan, of course, as the Chief of the Philippine National Police. Pero marami ho sa mga kababayan natin nagugulat. Ay, Angelenyo pala, Kabalentaya pala. Yes. Tell us something about your background ho dito sa Angeles City. Yes, actually ako po'y pinanganak sa San Fernando, no? David sa mga David, no? David. Pero kami ay since na kami ang tatay ko isang sarento lamang, nakikitira po kami noon sa sa bahay ng lolo ko sa San Fernando, malapit lang sa San Fernando Elementary School. So nag-aral po ako diyan, San Fernando Elementary School, and sa Pampanga High School na noon ay Jose Bad Santos High School. Jazz. Batch 80 po ako Yes. diyan. Yes, Jazz 80 po ako. And then nung pong ako'y gusto nang mag-aral sana na engineering sana ang kukunin ko sa hirap ng buhay. O ang sabi ng father ko, wala tayong pera. Sabi niya, kailangan pumasok ka sa Philippine Military Academy, sa PMA, sabi niya. So at the age of 18, nakapasok po ako doon. Nag-graduate ako at the age of 22. And with all humility naman po, nag-graduate ako number 7 at cum laude sa klase namin na Sinagtala class of 1986. Kaya hindi naman po siguro nagkamali yung father ko noon. Although hindi na po niya ako nakitang mag-graduate dahil namatay siya at the early age of 57, no? And nung ako'y nag-asawa, since wala naman po kaming bahay sa San Fernando, nakapagbahay kami ng sandali dito sa Dolores actually. And then lumipat na po kami sa Angeles, sa Timog Park. Okay. And nakabili naman kami ng lupa ngayon na matagal na, since 1996 kung di ako magkamali, yung lupa namin sa tinitirikan ng bahay namin ngayon sa Hensonville Plaza. So almost 28 or 29 years na kami dyan sa Angeles po. Dyan na lumaki ang aking mga anak, nag-aral po sila sa Don Bosco. So yan yung namin. Kaya akala nila hindi daw ako Kapampangan. Yes. Kapampangan ko pong mamaltok na. Although my father is Ilocano, totoo, no? My father is a Master Sergeant kay Philippine Air Force, sa Philippine Air Force. Diyan na nakilala yung nanay ko sa Basa Air Base. Oh. Yes, yung lolo ko kasi nagtrabaho at tumira sila doon sa Paso Mill sa Florida Blanca. So diyan niya nakilala. And yung mother ko nung 1982 nung pagpasok ko sa PMA, umalis na sila dito sa tinitirahan na dahil binenta na yung bahay ng lolo ko kasi compound yun. Hindi naman kami ang may-ari doon. 8 silang magkakapatid na naghati-hati doon. So binenta niya yung share niya at lumipat siya doon sa malapit sa Camp Olivas noon. At kami naman dito nung early stage ng marriage namin ng wife ko, dito kami sa Dolores, and then lumipat na nga kami sa Timog Park. And then eventually
nung year 2000, lumipat na kami sa sa Hensonville Plaza. Yes. Okay, Jen, mention niyo po, it was your father who encouraged you na pumasok po sa military. Was it your dream or meron po kayong ibang pangarap? Actually, hindi. Talagang gusto ko maging engineer noon. Kasi nung maliit ako, nung bata-bata ako, palagi ko nakikita yung mga kapitbahay namin tsaka mga pinsan ko, no? Puro sila mga engineers. At Mataas ang sahod. maganda ang buhay nila. At sabi ko, siguro maganda yung magiging engineer kasi maganda buhay. De kotse, imagine mo, way back 1970s, may sakyan ka, di ba? Maganda trabaho nila. So, natanim sa utak ko na maging engineer din ako. And okay naman kasi sabi nila, dapat pag engineer ka, magaling ka sa math, di ba? Mula naman nung grade 1 ako, nasa section 1 or section 2 lang ako. Nag-graduate ako ng section 1 sa elementary at nag-graduate ako section 2 sa high school naman. And eventually nga nag-PMA ako because dahil nga sa financial constraints. Opo. General, hindi biro yung pagpasok sa PMA at hindi rin biro makalabas ng with honors, of course. Ano ho yung mga natutunan ninyo na pwede nyong ibahagi na sabihin yung nagpabago sa isang karakter ng General Albayalde? Ang unang-una po talagang matututunan mo doon is yung of course yung disiplina, no? Disiplina talaga. Kasi you are confined sa four walls of the Philippine Military Academy, no? Out of walang halong politika, wala, talagang parang outside ka, no? Hindi mo alam kung ano nangyayari sa labas, lalo na yung first year mo na talagang yung the whole year mo nandun ka lang sa loob. At saka routine lahat ng ginagawa nyo, no? Yung exercise, drill, marcha, firing, military science, lahat-lahat, military exercises, puro ganon. So everything is ideal, walang red tape doon, no? May kailangan ka, kukuha ka lang sa namin, sa komisary namin, no? Or doon sa supply namin. Walang red tape doon, walang kailangan kapag kailangan mo ng t-shirt, wala ka ng t-shirt, kukuha kasi meron naman po kaming allowance noon. Pag ikaw ay kadete, ang may salary mo kasi is between the master sergeant and a second lieutenant. Kadete ka pa lang. Pero hindi binibigay sa iyo 'yon. Okay. In the form of clothing, in the form of supply, ganon. Pero yung natitira, nasi-save mo 'yon. So every time pag meron ka pag second year ka na kasi allowed ka nang mag go on leave or break, 'di ba? So nakaka-withdraw ka doon at a certain amount lang, hindi naman lahat. So at the end, kung hindi ka magastos, pag nag-graduate ka, may savings ka na. Yun naman. Kaya usually sabi nga yung mga Ilocano, sila yung mga malalaking savings doon kasi matitipid. Opo. Nakakalibang ang mga kwento ni Jen. Marami pa po tayong aalamin tungkol sa buhay at mga plataforma ng ating panauhin ngayong hapon. Manatiling nakatutok, magko-commercial break muna po tayo. Ito ang Paglalahad 2025. Philippine Standard Time is 4:19. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng
Philippine Standard Time, 22 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programang Ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Alex at si Justin Dizon ng CLTV 36. At narito po sa ating studio ang ating panauhin, Retired General Oscar Albayade. Ang sarap ng mga kwento ni Jen, ano? DJ Alex, may gusto nga akong itanong kasi di ba pag sinabing pulis, talagang medyo natatakot ka. Gusto kong malaman, kanina pinag-usapan natin yung mga anak niya Paano ba si General Albayalde bilang tatay? Yes, exactly. Di ba? Kung batas militar din ba sila Oo. sa bahay? Or paano ba yung style niya? Oh? Yes. Lalo na ano, Actually, kung Isang tanongin babae. mo yung aking mga anak, nung nakita nila doon sa nung ako'y naging RD ng NCR, kung madalas NCRP. tayo manood ng TV noon, no, nakita nila na, nakikita nila na meron akong pinapagalitan ng mga pulis, dinidisiplina ng mga pulis. Tinanong yung mga anak ko kung ano ako sa bahay. Ang sagot nila iisa, kung paano nyo po nakita ang ama ko dyan sa labas, ganyan din po sa bahay namin. Stricto ko, no? Disciplinarian talaga ako. Pero patas naman ako, no? Hindi naman basta-basta na nagagalit nang wala sa lugar. Ganun lang naman ako. At stricto ko pagdating sa trabaho talaga. Nung malilit yung mga anak ko, stricto ako sa pag-aaral nila. okay. Yun lang, doon kami nag-aaway palagi. Alam mo naman, pag ikaw yung magulang, palaging tinatanong kung kumusta yung grades mo. Yes. Although yung mga anak ko, hindi ko masyado nakitang lumaki. Malaki ang utang ko sa mga anak ko. Kasi palagi sila nasa nanay nila at at the same time, naghahanap buhay pa yung misis ko. Sa amin yung ako Sparklets by Carly Nicole. Alam niyo na, di ba? Yes, Na matagal. yes po. Yes po. May commercial pa nga kami dito. No? Nagbubuhat ka ng Yeah, tubig doon, yes, General, 25 years na hanggang ngayon, no, 25 years na. Sabi nga ni Tata Perry noon, sabi niya, ito ang nagtatrabaho, ang asawa niya naghahanap buhay. And then siya pa nagpapalaki sa mga anak namin dahil madalas kung umuwi ka, tulog na yung mga anak mo or nasa labas ka, naka-assign ka sa labas. So hindi mo talaga masyado na-enjoy yung mga anak ko nung sila pa'y maliliit. Ganyan talaga pag ikaw ay isang militar o ikaw isang pulis. Jen, para po sa inyo, ano po yung pinakamahirap na napasok kayo sa PNP? Yung pinaka-challenging para sa inyo? Well, maraming challenges dyan, no? Unang-una, there are times na talagang ma-frustrate ka, na talagang alam mo na, there are ups and downs sa kasama sa sa serbisyo. May tinatawag nila silang occupational hazard talaga dyan. Na kung minsan marirelieve ka without any reason, mga ganyan, may makakabangga ka, mga ganon. There was even a time na talagang nagpaalam na ako sana noon na mag-retire, no? Dahil nga na pag floating ka, alam mo na, parang ang walang kwentang tao, parang gano'n, wala kang assignment, wala ka namang alam na wala kang kaso, wala kang meron kang nabanggang very influential na tao. Ganon, no? Tapos there was a time na nagpaalam ako na mag-retire, pero mabuti naman at hindi ako pinayagan mag-retire dahil after a year only naging 1-star general ako, and then after a few months naging 2-star ako, naging regional director ako ng NCRPO dahil naging presidente si former President Rodrigo Roa Duterte at naging chief PNP yung classmate ko na si Ronald De La Rosa, si General De La Rosa noon, no? Although hindi kami nagsama sa isang office, talagang pinilit niya na ako i-assign as regional director ng NCRPO. Doon na siguro ako nakilala. Dahil halos araw-araw, hindi naman sa nagyayabang, halos araw-araw talaga nasa news ako noon. At saka na-handle ko yung mga major events noon. Merong naging ASEAN Summit noon kung saan dumating yung mga prime minister, mga presidente ng iba't ibang mga bansa. And of course, yung pang nagkaroon pa tayo ng Miss Universe, Yes. no? At meron pa yan yung very infamous na sunog sa Resorts World. Yes, No? yes. Yung sa Resorts World. Maliban pa yan sa mga traslasyon na nangyari. General, nabanggit mo yung kaso, nung 2013 nakasuhan ho kayo nitong kasong graft, pero na-dismiss. Dismiss Oo. lang po yan. Ano yung gusto nyong ipaabot kasi syempre kasi sa atin sa Pilipinas pag nakasuhan ka, Parang convicted. parang guilty agad, di ba? Parang Kasi gano'n. totoo po yan, no? Totoo kasi mas madali, meron pong kasabihan, mas madali ang manghusga kaysa sa mag-isip, Yes no? po. Akala po nila pag ikaw yung nakasuhan, guilty ka na kagad kasi ginajudge ka na po ng tao yan. At maganda po yan dahil uulit-ulitin po yan, lalo na tayo at matakbo tayo ng local position ngayon, no? Paulit-ulit yan. At yan din naman na sinasabi ko, paulit-ulit. Lahat po yan nakita, wala pong ebidensya, wala pong basihan yan, kaya outright dismiss po yan.
no? Na-dismiss mo po ng 2013, na-dismiss ulit po ng 2019 yan, no? Outright dismissal po lahat yan. So, sabi nga, i-recycle na. Totoo po yan. Kaya recycle din po ang sagot natin, no? Paulit-ulit na po sinasabi na wala pong naging basehan yan kasi hindi po talaga totoo. No? At kung mapansin nyo po, ito palagi ko sinasabi, during the nakita siguro, palagi po tayo nanonood sa Senate hearing noon. Wala po akong naging abogado doon. Ang dala ko lang is yung dokumento na ito po yung mga documents ko. Kaya po ako, tiwalang-tiwala ako noon na nasa side ako ng katotohanan. And meron po akong belief na the truth will always set you free. Ika nga. Pero sabi ko nga, tayo po mas madaling maghusga kaysa sa mag-isip. Yes. Jen, pag-usapan na rin yung mga issues. Naging malaking issue rin po sa PNP ang tinatawag nating Ninja Cops. Ano po ang masasabi ninyo sa mga alegasyong naiugnay sa inyo sa kanila? Kaya nga po, yan Yan din yung ang yun ang sinasabi nga natin, no? Paikot-ikot po yan. Nung tayo ay bago magretiro, no? Yun nung inisyu sa atin dahil marami na pong tandaan nyo sa PNP, meron pong political diyan, no? Tandaan niyo, political appointee ka diyan. At ako po, alam nila na hindi po ako malakas sa dating Pangulong Presidente. At ako ay inappoint niya. Unang-una, hindi po ako taga Davao. No? Inappoint niya ako, nakita niya at aking credentials at nakita niya kung paano ko magtrabaho. So anong nangyari? Recycle lang. So anong sagot po nangyari sa korte? Recycle din. Dismiss din po. Dismiss po. Paulit-ulit na po yun. Opo. Yes. General, kagabi, meron ho kayong statement lumabas sa CLTV 36 News na kayo po ay umaasa na po protectionan kayo ng gobyerno considering this situation with President Duterte. Are you anticipating arrest anytime soon? Well, yung pong anticipating, talagang sinasabi na possibility, no? It's always that possibility. Palagi pong sinasabi na possibility. Posibleng mangyari, posibleng hindi, no? Pero tayo, may preparasyon na ginagawa naman. Maraming legal ways po yan, no? Legal ways na pwede natin gawin. But then, sabi nga natin, at the end of the day, ang gobyerno pa rin po ang magbibigay ng protection sa iyo kung talagang protection ka ng gobyerno, no? Sino po ba naman tayo kung talagang tayo ibibigay, di ba? Nabigay na po natin yung dating Pangulo. So, sino po ba tayo? Ordinary citizen lang naman po tayo. So, ang atin naman po, sabi ko nga, ang asa po natin ay sa gobyerno na kung saan tayo nagserbisyo ng almost 38 years. No? One way or the other, tayo po yung nagserbisyo sa gobyerno at tinaya natin ang buhay namin, buhay ng pamilya namin, para dito sa pagseserbisyo sa ating gobyerno for almost 38 years. No? Yun lang naman po ang sa atin. At paulit-ulit po nating sinasabi, ang pwede lang po talagang tumulong sa atin dito, kahit pa ano pong gawin namin dito, ang pwede pong tumulong sa atin dito ay ang ating gobyerno mismo. Okay. Diyan medyo personal po yung question ko. Dahil ito na nakita natin na kahit ang former president nagawa sa kanila ito, nakakaramdam po ba kayo ng takot? Of course, ng concern, no? Concern kasi nagawa nga sa iyo pa na ordinary citizen, di ba? Pero iba po kasi yung kaso doon, iba yung kaso mo, no? Iba po kasi 'yon Ang sinasabi nila kasi siya ang lahat na nagutos, sinasabi. Okay. Depende po 'yan kung anong mangyayari dito sa paglilitis na ginagawa sa ating dating pangulo doon sa ICC. Opo. Pero kayo ho, ano yung naging reaction ninyo nang dalhin diretso sa the Netherlands itong dating Pangulo? Unang-una po, siyempre tayo nalulungkot, no? Dahil isa pong malaking sampal ito sa ating sovereignty at isang malaking sampal ito sa ating umiiral na maayos na umiiral na justice system dito sa ating bansa, no? Alam naman po natin ng ICC pwede lang pumasok yan kung talagang walang umiiral na hustisya sa isang bansa. Ngunit meron po tayong hustisya dito sa ating bansa. So talagang medyo nakakalungkot po at ang nangyaring ito. At hindi naman po natin alam kung ano talaga ang naging dahilan dito dahil wala naman po tayo sa gobyerno. Opo. General, nabanggit ng COMELEC na si President Duterte tumatakbo rin bilang alkalde ho sa Davao. Kung sakaling manalo, mapoproklama at kahit na naaresto. Kayo ho,
posibleng maging, hindi ko sinasabing mahuhuli kayo, pero posibleng there are possibilities as you Well, mentioned a while ago. possibilities po yan, no? Sa ngayon kasi, nakatutok po kami sa kampanya, no? Pwede kasing mangyari, kasi alam nyo, 2 years back, sinasabi na po yan. Okay. No? 2 years back, sinasabi, nag-start pa lang yung, alam nyo, yung kung nanonood po kayo ng TV, nag-start pa lang yung mga congressional hearings about EJK, tapos biglang naging Quadcom, biglang naging Pogo, biglang, kung ano na, nanganak ng nanganak. Noon pa po binabanggit na 'yan, no? Pero hindi po nangyari, no? At hindi po natin alam. Kaya ang sa atin po, we are living one day at a time. Kasi pag ginisip mo po 'yan, talaga may stress ka, na-stress ka dito sa pagkampanya, may stress ka pa doon. Pwede kasing hindi mangyari. So what do? We continue with what we are doing, no? Kasi sabi ko nga, tayo naman po inaalok natin ng serbisyo natin sa mga tao sa Angeles. So wala pong problema 'yan, no? At the end of the day, sila pa rin po ang pipili, Opo. no? Sa kung sino talaga ang gusto nila. Pahabol lang, related pa din. General, kasi binabanggit nyo kanina na merong justice system dito sa Pilipinas, and for you, dapat dito litisin. May mga nakausap ho kami, mga families of the victims as well as legal counsel of the victims, na minsan, ultimo police report, hindi makakuha yung mga biktima ng quote-unquote extrajudicial killings during those times under the presidency of President Duterte, and you were one of the chief of police during those years. Well, alam nyo, maganda pong tanong yan. Kasi during my time, naging stricto po ako dyan. Yes. No? Dahil yan po ang pinaka-complain ng ating mga mamamayan noon, na kung minsan, kahit na accident report, hindi sila makakuha. No? Marami ako pong pinagtatanggal na pulis nang dahil dyan sa mga ganyang katamaran ng ating mga pulis noon. Remember, nung pong ako, nakilala ako dahil sa sobrang stricto ko nung sa mga kapulisan. Nung pong akong panahon ko, hindi nila alam kasi na from 2016 hanggang po 2019 na kami nakaupo, ang dinismiss po nating pulis noon ay nasa 3,574 to be exact. Ang kinastigo po nating pulis noon ay more than 12,000. And it was only during my time, no, it was during my time as the chief PNP na tinalaga ko po yung Integrity Monitoring Enforcement Group precisely to go after erring policemen. No, ang linagay po natin diyan is 1-star general. Maganda po itong usapin na to para malaman po ng ating mga mamamayan dito. Hindi po totoo yan kung meron po sa akin na nag-complain noon. In fact, ito po nangyari ito. Meron pong nangyari sa amin sa akin nakarating, merong nagko-complain na na-rape daw siya, isang dalagita. Ang sagot sa kanya ng pulis, bumalik ka na bukas dahil wala nang gabi na, wala yung investigador, bumalik ka bukas. Sabi niyang ganoon yung pulis. Ang sabi po nung bata, di po ba dapat kunan niyo ako ng statement? Sabi niya ganyan. Ang sinagot mo ng pulis, mas magaling ka pala sa akin. Sabi niya, gusto mo ikaw dito, ako dyan sabi niya. Nakarating po sa akin, outright tanggal po yung pulis na yon, at outright may kaso yung pulis na yon. No? Even yung pong sinasabi nila na ganyan, mapunta na po tayo dyan dahil very timing po to at very hot issue yung sinasabi ng EJK. Yes. Palagi po nilang sinasabi yung kay Kian case. Remember, yung sa Caloocan. That was the time na kung tignan nyo po sa history or even sa news, that was the time na rinilib ko yung lahat. No, more than 1,000 policemen sa Caloocan City Police. Opo. Lahat sila rinilib ko at rinitrain ko sila for 45 days. So you're saying, General, Diba? na yung pagkamatay... Never po nating tinolerate yan. At kami rin po ang nag-file ng kaso doon sa mga involved na pulis yun. At anong nangyari sa kanila? Convicted po sila. Hanggang ngayon nakukulong yung mga... Yun po ang hindi sinasabi Yes. doon sa congressional hearing. At yan din ang hindi nila sinasabi sa Quadcom. Ang sinasabi nilang may napatay. Totoo po, ako ang sinabi ko, I don't care no more kung yan ay sinasabi. Kasi nangyari po, si Kian is under 18, so minor. Opo. So ang sa akin, sabi ko, hindi po yun ang dinignan ko, ano ba ang ginawang kasalanan ng mga pulis na to. That is why we filed a case against our own policemen. Hindi lang po yan, marami pa yan. Even during the first few months of the Oplan Tokhang na sinasabi yan or double barrel na yan. Yes. No? Ako po'y RD pa lang ng NCR noon. yes. No? As early as August or September, kung di ako magkamali, we filed cases of murder against our own policemen. Kung hindi po alam ng mga tao yan. No? At yung mga tao po na yon, yung mga... Kung matandaan po natin, nasa news din po yan. The first time na umiyak si Senator Bato noon nung chief siya, nung doon sa
Senate hearing na yan. Opo. Yan po yan. So what am I trying to say here? Yes. Hindi po namin tinolerate yung mga wrongdoings ng ating mga kapulisan. It was also during our time na hundreds of policemen na tinransfer natin sa Mindanao. Tandaan nyo po yan. So you are saying, General, that during those times, there were really wrongdoings in relation with the drug war of the President? Well, hindi po natin sinasabing wrongdoings because meron pong yung dahil merong na-guilty, meron nga pong na-issue ng Convicted, murder, yeah. di ba? Meron pong nakita. Depende po sa korte yan kasi lahat yan naka-file ng and every time na merong operations, sandaan po natin yan, there are motu proprio investigations ng ating Internal Affairs Service. Yes. Kung there is yan po ang nag-i-establish kung merong irregularity doon sa iba't ibang mga police operations na yan. Yes. Okay. Para po maintindihan ng ating mga kababayan. Yes. Nag-iinit ang usapan dito. Pero at least, Justin, di ba, lahat ng mga issues nasasagot. Opo. Sa pagbabalik natin, pag-usapan naman natin ang kanyang plataforma. Philippine Standard Time is exactly 4:38. Ang Pagdadahan sa RW 95.1 FM. Magandang gabi. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure? Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Philippine Standard Time, 41 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programang Ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin ang ating guest this afternoon, Retired General Oscar Albayade. At syempre si Justin Dizon. Mainit din ng ano nito Hindi, eh. Interesting kasi. At syempre, Yes, actually. as a journalist, ito ho yung general, ilang araw ko na kayo kinokontak. At alam ko naman, sinasagot naman ako ng mga staff ninyo. Yun nga lang, talagang kahapon na, tsempuhan natin, nakausap na kayo ng reporter nating si Ashley Punsalan. Pero ito, pag-usapan naman natin yung
mga plano ninyo para ho sa syudad ng Angeles. Ano ho ang klase ng pangugobyerno na gustong bitbitin ng isang General Oscar Albayalde sa kaisa-isa hong highly urbanized city ng Pampanga? Sa unang-una po, with my experience of almost 38 years, yun lang naman pwede nating pagmalaki talaga, no? Not even probably yung pagiging chief PNP po, pero po nakita naman po natin or nakita ng ating mga kababayan kung paano tayo nagtrabaho noon, no? At nakaalam naman po natin na hindi naman tayo papasok sa politika at hindi naman tayo papasok sinasabi lang maruming mundo ng politika kung wala po tayong nakikitang kailangan pa nating gawin, especially sa siyudad ng Angeles, no? Of course, marami po tayong babaguhin diyan. Unang-una, kung meron po tayong mga vision talaga dito. Of course, ang vision po natin, ano po ba talagang vision natin? To make Angeles the best city in the Philippines siguro. Talaga yun, ito ang pinaka-vision natin. And of course, to give you yung tunay at makataong serbisyo sa ating mga Angilenyos, no? Kasi sa ngayon po marami silang complaint. Lalo na yung number one complaint po nila talaga dyan is yung pasakit na ginawang environmental fee na ginawang ordinansa sa City of Angeles, kung hindi ako magkamali 2 years ago, no? Yan po, at yan ang kontratang yan ay nasa 25 years po yan. So number one po nating ipatatanggal yan, sa tubig, no? Ang tanong po kasi nila, bakit dito sa San Fernando o sa mga katabing mga munisipyo gaya yata sa Mabalacat, sa Porac, wala pong environmental fee. Bakit sa Angeles na pagkalaki-laki naman ng IRA ay merong environmental fee? So kung pwedeng wala po sa iba, pwede ring wala sa Angeles dapat. Pero no? Kaugnay niyan, meron hong mga ibang sektor na positibo naman sila doon sa environmental fee dahil hindi nila poproblemahin yung paglilinis ng Poso Negro, di ba? Kasali yun doon sa isa pong ginagawa. Yes, So pero paano nyo babalansin? Pero kung kukwentahin mo po yan, pwede pong talagang sagutin ng sagutin ng City Hall yan kung talagang gustong tulungan ng ating mga kababayan, no? And at the same time, hindi ka po kailangan kumuha ng server diyan, kumbaga, no? Dahil kung meron po ang city diyan, kayang linisin ng city po yan, no? Wala pong sinabi ang batas natin na maningil tayo. Tandaan po natin yan. Way back 2014, nandyan na po yan. 2014, meron na pong ordinansa sa City Hall yan, pero hindi sila naningil. So, yun po ang kino-complain. Remember, nag-umpisa po yan nung pinalinis ni dating Presidente Rodrigo Duterte Manila ang Bay. Boracay at saka ang Manila Bay. Opo. Diyan po nag-start yan. Okay, ano pa po yung mga nakikita ninyong pangunahing problema ng Angeles City? Hindi lang po yan, pati po yung ating healthcare. No? Kaya napakalaki pong problema natin sa healthcare, lalong na po yung sinasabi lang hospital ng Angeles, na palaging tinatawanan, pag ikaw day pumasok sa ONA, talagang mauuna ka. na kung saan, pati bulak mo raw, binibili mo. Yun po ang ayusin natin. Of course, yung healthcare, lalong-lalo na po, yung ating mga senior citizen. No? Yung kanila pong, ang pangarap po namin dyan, ang pangako namin sa kanila ay mabigyan sila ng health card. Lalong-lalo na po yung mga may maintenance. Kasi magkano lang naman po ang maintenance natin at napakalaki naman po yung pondo ng city sa pagdating sa health funds niya, no? I think kung magkano lang naman po yung para sa presyon. Alam mo naman yung mga medyo pag nagkakaedad ka, presyon, kolesterol, sugar, 'di ba? Yun ang madalas na And of course, pag nagkasakit ka, kailangan po magkaroon naman ng maayos na hospital kasi sa ngayon po sa hospital ng Angeles talagang medyo hindi po kaayo-ayo, kaaya-aya ang madadatnan mo doon pag pag nandun ka, kaya complain sila the most. Pagdating mo doon, rini-refer sila kagad dito sa JBL. No? Yan po ang nangyayari dyan. And of course, marami pa po tayong mga long-term dyan, gaya ng pabahay. Alam naman po natin na nangyari sa Margot way back 2021, na kung saan may mga demolition doon, meron pang pinagbabaril at meron pang namatay. Nangyari po ulit yan noong 2024, last year, doon sa barangay Anunas, no, na kung saan ganun din. May kinuha yung kanilang bahay at lupa, may namatay, may nabaril, meron din ganun din po ang nangyari. So ano pong balak natin diyan? Magkaroon po sila na dapat ng tinatawag nating socialized housing. Alam niyo kung very good example po yung kay Manila, yung kay Yorme, no? In 3 years time nakagawa siya ng socialized housing. Ito po yung kagaya ng mga Bliss.
kung hindi pa kayo pinanganak noon. Hindi pa kayo pinanganak. Ito yung mga bliss sa Metro Manila noon. Panahon pa ng matandang Marcos noon, no? Hanggang ngayon, alam ko bakit ko alam Ito yan. ba yung mga parang Kasi doon po tenement? tumira yung ang wife ko. Sa bliss sa natin Bliss. ang wife ko Okay. noon. So po, para makapag-date kami, doon siya tumitira doon sa bliss noon. Kaya alam ko yan, no? Kaya yan ang pangarap po natin sa and of course yung kung saan tayo expert din sa peace and order dahil marami na pong umaalis na mga investors, lalo na yung mga Koreano, na marami na pong umalis dahil maraming mga incidents of hold up ngayon. No? Yung lang factory namin na Aquaspargas by Carlinico, nanakawan po kami, nakuhanan ng Nandun na yung picture mo, General. Oo nga. Bubuhat ka na Oo ng nga, tubig. wala nang kinikilala Lakas tong ng mga loob. to. Nakawan ba? Oo. Ang matindi, pati yung katabi ko kay Mayor Pogi, kinikinunan din. Kaya walang kinikilala na itong mga to. No? And at the same time, alam nyo, sa highway, pati yung kontador ngayon ng tubig, pinagnanakaw. Siguro galit sa environmental fee yung mga yon. General, ito tanong ko, problema sa Angeles City, isa sa mga namomonitor namin sa aming news team, ito hong awayan, itong mga TNVS, yung mga transportation na ibubuk mo sa cellphone mo, hindi ko na lang mabanggitin yung mga Yes. brand, Yes. motor, o di kaya sasakyan, away ng TODA. Ano ho ang nakikita nyong solusyon para Yes. dito dahil parehas na hanap buhay ito eh. Kaya nga po, titignan natin yan kasi ang pinagmamalaki na meron daw silang prangkisa sa national. Okay. Ang tanong po dito, pag meron ka bang national franchise, hindi ka nakukuha ng business permit sa local government unit, sa mayor's office. Yun po ang titignan natin. At the same time, kinausap na rin po natin yung mga ating mga TODA dyan kasi sila ang nasasaktan. Gagawan din po natin sila ng apps dyan dapat. Kasi kailangan yan kapag merong mga may mga sila sasakay para masundo nila, may app din. May apps din sila para kung sino yung on the ball, siya yung kukuha ngayon. Lalo na pag umuulan, wala po silang kundi magta-tricycle yung mga yan. Totoo po yan. And at the same time, meron pa rin problema. Total, nabanggit nyo yung tricycle na yan. Ngayon po sa Angeles, nagkaroon ng fare metrics na naman na kung saan parang bumaba pa yung yung kanilang pamasahe, no? Dahil siguro nag-election, no? Hindi natin alam, pero nasaktan po yung mga TODA doon. Dahil kung habang lumalayo ang pinupuntahan, ang hinahatid mo, bumababa yung pamasahe. Parang hindi po yata logical yun, no? Dahil pagbalik mo, wala ka ng pasahero. At saka yung gas mo, lalong lumalaki. And at the same time, kailan po ba lang na tumaas ang gasoline natin? 190 ang taas ng gas natin, no? Oo. Kaugnay niyan na transportation, isa ho sa mga problema na madalas ako. Kapampangan kami. Madalas kong ma-monitor din diyan sa syudad. Yung traffic. Alam naman natin, hindi lang San Fernando, of Malala. course. Dahil highly urbanized Yes. city. Paano ho ninyo nakikita anong pwedeng solusyon sa traffic situation ho sa Angeles City? Unang long term po dyan, of course, yung road widening na kung saan mahirapan ka dyan dahil marami ka po talaga mababanggang mga bahay-bahay, no? Yon long term natin dyan. And of course, ang pinaka po natin dyan, ang tinitignan natin is yung alternate na pagpasok. Ika nga, yung pwede natin po kasing para hindi magsabay-sabay yung estudyante at saka yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yes. Pwedeng mas maaga yung mga nag-aaral. Kung pwede mong gawing 7 o'clock yung sa kanila and then 8 or 9 o'clock yung sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Lalabas ng mga 4 or 5 yung mga estudyante, lalabas ng 6 yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. So hindi po tayo sabay-sabay na nasa kalsada. Isa pong gagawin natin yan. And at the same time, kung mapansin po sa Angeles, napakaliliit na ng mga rotonda doon. No? Actually, Ito po yung mga nagkokos ng traffic. Kung pupunta po kayo sa Marquee Mall, no? matagal nang Sa Santo inaano yun Cristo, talagang napakalit na po. Hindi na po siguro appropriate yung mga rotonda dyan. Kailangan po talaga stoplights na yung mga yan. And at the same time, meron po tayong mga law enforcers dapat dyan. And of course, kasama na rin po yung pagdidisiplina. No? Lahat po 'yan, education, discipline kasama po 'yan sa ng traffic. Hindi lang po enforcement 'yan, kasama pag-educate, kasama pagdidisiplina. Kapag nagkamali, kailangan talagang merong kaukulang penalty. Ganun po 'yan kasi makita natin talaga sa Angeles pati po yung mga makita mo batang-bata nagmumotor, no? Walang helmet.
Akala nila safe sila, no? Kung pagmasdan nyo po sa atin, mga accidents, no? Isama na natin sa mga EJK yan yung mga sinasabi na patay aksidente. Sinama na rin po yan. Sorry, I don't think hindi po joke yung EJK, Diba? General, with all due Yeah, respect. Yeah. Hindi, yung sinasabi po natin kasi, sinamap po kasi yan. Sinamap kasi yan, kaya lumaki ng lumaki yan. Yun po ang sinasabi natin dito. No? Kaya po yan ang nangyari dyan. Kaya palagi nila sinasabi, ang laki, ang laki. Kasi, in-explain ko na po yan noon pa sa Congress when I was still the chief PNP. No? At naliwanagan naman po sila. At the problem is, continuous kasing ginawang issue, no? Sabi ko nga ako, ang paniwala ko po, palagi akong sinasabi, one death is too many, no? Hindi po namin never tinolerate 'yan. One death is too many. Kasi ako po ay naniniwala din sa Panginoong Diyos, no? Hindi natin kailanman sinabi yan sa mga kapulisan yan. Yan po ang palagi namin, kaya confident po kami kahit saan kami humarap. Whether sa local court po yan o talagang worst comes to worst, harap tayo dyan sa sinasabi ng ICE, yan pa rin po ang sasabihin natin. Now, kung ano po ang maging paghusga nila sa nandun na po yan. Sila ang maghuhusga sa atin. No? Sila po, kasi tao din naman sila. Opo. Yeah. General, pag-usapan natin negosyo sa Angeles. Alam naman ho natin, malapit kayo sa Clark. How would you maximize itong economic opportunity considering booming yung airport, merong release ng trend? Paano ho sasabay at gaano kahanda ang lungsod ng Angeles sa ilalim ho ng General Albayalde? Well, totoo po yan. Meron po tayong mga city councilors dyan, natututok dyan in the person of Don Quito. Kasi entrepreneur po yan. Kamukha ko po siya na entrepreneur din. May negosyo. Ganyan din ang balak po natin. In the first place, dapat ma-maximize po natin yung Clark Economic Zone dyan. Na kung saan, kagaya po sa SBMA, kung tignan nyo ang SBMA, no? Ang SBMA, kung tignan nyo po ang crime rate ng Olongapo, napakaliit. Bakit? Kasi ang employment rate ng Olongapo is 99.8%. So ano pong ibig sabihin yan? Kapag nagtatrabaho yung mga tao, maliit ang krimen mo. Halos wala. Ano po ba? Kasi masabi ko po ito, personal experience ko to kasi naging city director ako diyan. Sa hindi po ako pwedeng manghula diyan kasi ako yung naging city director Anong diyan. year nga ulit ito, General? Kung di po ako mag-alala, 2008-2010 ako nag-city director diyan, no? So kaya po ako naniniwala kapag na-maximize natin, no, yung employment diyan sa loob ng Clark, bababa din po ang ating crime rate. Yan po ang balak natin, no? Kailangan ma-maximize. Remember, meron po tayong international airport, no? Na kung saan sana palakihin pa ng palakihin, no? Ginawa po 'yan, pero sad to say, nung lumindol po medyo na bumagsak pa, nasira. Kailangan po siguro i-improve pa 'yan at palakihin pa at dagdagan pa yung mga lumilipad na eroplano diyan, no? And at the same time, meron po tayong sinasabi natin si Aljo Rabrenica, yung turismo, no? Pag malaki po yung ma-improve natin yung turismo diyan, gaganda ang negosyo, 'di ba? Pag maganda po ang peace and order, maraming investor. It follows, di po ba? Okay. Yun lang po ang gagawin natin. And of course, yung mga investors po diyan, kailangan gumawa tayo ng apps na yung tinatawag nilang ease of doing business, no? Nung pong panahon ni former president, 'di ba, parang ang sabi pa niya, kailangan matapos 'yan yung permit mo, yung business permit mo like 3 or 5 days, something like that, 'di ba? Yung bawasan yung red tape. Kasi alam mo, yung mga natin, yung mga lalo na yung mga foreign investors, hindi sanay sa red tape Hindi sanay sa under the table, 'di ba? Hindi sila nasanay sa ganyan Kaya kung meron tayo, magawa natin 'yan ng digital or computerized, ganun, pwede tayong pwedeng maging mas mabilis yung natin, lalo Okay. na diyan sa mga business permits. Jen, huling katanungan po. Bakit po kayo ang dapat iboto? Well, unang-una, ako po'y sanay na sanay sa serbisyo publiko, no? Ako po ay almost 38 years in the service. Hindi po siguro mapapahiya sa mga kababayan natin sa Angeles, no? Hindi po natin papasukin to kung hindi natin alam ang pinapasukan natin. Yun lang po ang pwede nating ipagmalaki, no? Sana po sumubok yung ating mga Angelenyos, mga kababayan natin sa Angeles ng isang leader
no, ng isang leader na may experience at alam po natin, alam kung ano ang pinagdadaanan nating kahirapan. At sana nga po, tandaan natin, ang laban po natin, lalo na sa Angeles, ay isa pong dinastiya. No? Alam naman po natin yan at alam nyo yan. No? At alam naman po natin kapag may umiiral na isang dinastiya sa isang lugar, mabagal o walang asenso. No? Kaya po kailangan nating maputol ang dinastiya para makatigim po tayo ng makabuluhan at totoong pagbabago. Okay. Ngayon naman ay dadako po tayo dito sa ating for or against. Okay? So sasagot lamang po kayo kung for or against kayo. Narito ang inyong mga issues din dito. Pagbabawal po ng political dynasties upang maiwasan ang monopolyo ng iilang pamilya sa kapangyarihan, for or against? For po tayo dyan. Okay. Gawing mandatory muli ang ROTC sa kolehiyo bilang bahagi ng disiplina at kahandaan sa emergency ng kabataan. For po tayo dyan. Yes. Pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Well, desisyon na po yan. So, nandyan na yan. No? For at, or for against, na po sir? tayo dyan. At nandyan na yan. Works. Okay, pagpapanatili ng kasalukuyang sistema ng edukasyon dahil sapat na ang kalidad nito sa mga mag-aaral. Excuse. Pagpapanatili po ng kasalukuyang sistema ng edukasyon dahil sapat na ang kalidad nito sa mga mag-aaral. Against po tayo. We have to improve that. Okay. Yung ating edukasyon. Yes, legalization po ng same-sex marriage. Against po tayo dyan. Okay, pagsasabatas ng divorce bill. Against po tayo dyan. Okay, next, medyo mas lighter na po ito. Pwede ba nga Jen? kayong magtanong? Ano ba itatanong mo? Whiskey o beer? Oh, whiskey or beer. Yo, di ba? Ang problema, hindi ako umiinom. Di ba? Kasi ako nga naman, di Hindi ba? ako, pero totoo lang, konti, beer. Beer. Kasi ang whiskey sa akin, hindi ko na masabi kung whiskey yan o brandy ang iniinom ko. Okay. Ito po, tough commander or wise leader? Alin po kayo? Tough commander or wise leader? Ang mas pipiliin ninyo? Wise po. Wise leader. Combat skills or tactical intelligence? Tactical po. Tactical. Respected or feared? Respected. Law or leadership? Pardon? Law or leadership? Leadership. Okay. And Oplan Tokhang o Bagong Diskarte? Bagong diskarte. Okay. Alright. And meron pa tayong bisita, Justin, ha? Makakasama natin dito sa ating programa. Ito nga siyempre, katandem ho ni General Albayalde. Kumakandidato po sa pagka-vice mayor, vice mayor po ng Angeles City. Wala pong iba, dating Councilor Amos Rivera. Yes. Papasukin Sir, natin. yes po. Good afternoon. Ayan, siya po'y kilala bilang public servant sa Angeles City, Baka gusto niya- Pampanga. Ito, abot ko yung mic ko, DJ Alex, Okay, saka kay sige. Council. Council, sige, go ahead. Ayan, baka short message sa ating mga viewers. Yes, magandang araw po sa lahat ng mga viewers, and again, thank you for having us, and this is basically a platform na kailangan po lahat ng mga kandidato, and most especially sa mga voters po, kasi through this program po, doon nyo po nakikilala mas lalo yung mga candidates, and of course, what is more important, yung marinig po yung mga plans, programs, and the vision, no? In the first place, bakit po kami nag-decide pong mag-tandem Yes. ni oo. General Oscar Albayalde. Kailangan isang oras din yung sa ating sa susunod na episode natin. Yes, Ano? Okay, please invite po ninyo ang ating mga taga-panood at taga-pakinig at suportahan po kayo. Yes po, no. Again, sa lahat po ng mga Angeleños po, no, nandito po ang Team Albayalde. Of course, led by our Mayor General Oscar David Albayalde, and yours truly, no, Amos Rivera, aspiring Vice Mayor po ng Angeles City, and we look forward po, no, na daong palad po namin kayo, especially during the 45 days campaign, and para po at least po ma-offer namin ang aming team under Team Albayalde dun sa vision, mission, and yung plans po natin, at least for the next 3 years po. So again, maraming po salamat sa inyo lahat. Okay, maraming salamat. And Jen, huling mensahe niyo po sa ating mga listeners and viewers. Well, unang-una nagpapasalamat po kami, no, sa binigay niyong panahon sa amin. And of course, ito po ang plataforma sana. Ito yung magandang magandang
platform ito para makilala yung mga tumatakbong mga gustong mamuno sa ating bayan, no? Particularly sa siyudad ng Angeles. Ako po yung nagpapasalamat at nabigyan ng pagkakataon para ipakilala ang aking sarili. And of course, ako po yung nagpapasalamat unang-una sa suporta na binigay natin ng ating mga kababayan dito sa Pampanga nung ako pa po ay Chief PNP. Kukunin ko na rin itong pagkakataon na to. At ang sinasabi lang po natin dito ay wala pong masama ang sumubok tayo ng bagong liderato, no? At sana po magising tayo na labanan natin ang umiiral na dinastiya para po makamtan natin ang tunay at makabuluhang pagbabago, lalong-lalo na po sa lungsod ng Angeles. Maraming salamat. Atin pong nakapanayam dito sa ating studio, Retired General Oscar Albayalde. Maraming salamat po. And there you have it, folks. Ating nasaksihan ang 4th episode ng ating programa, ang Paglalahad 2025. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Okay, syempre gusto ko lang ibigyang diin. Ito pong programa natin, ito hoy parang job interview ng mga aplikante. Kaya nagpapasalamat ho kami kay General Albayalde, si Vice Mayor aspirant Councilor Amos Rivera na dumating dito, yung mga bisita kahapon at sa mga darating pang araw. Dahil gaya nga ng binabanggit, wala pong job applicant na hindi nagpapa-interview. Kaya po, asahan ho namin kayo dito sa programang Ang Panglalahad. Maraming salamat po. Ito po si Justin Dizon ng CLTV 36. At ito po si Alex. At ito po ang Paglalahad 2025. Ang